Tingin ko po, ingay lang ang habol ni Trililing dahil kumakampanya nga po para maging mayor ng Caloocan. Pero ako ha, mga taga Caloocan, papayag ba kayo na Trililing ang magiging alkalde ninyo? Naku, wag naman po. Sinuko na po yan ng taong bayan ng huling eleksyon bilang senador. So ano po mga feedback ninyo? Naniniwala pa kayo dito sa bagong sinampang kaso laban na naman kay FPRRD? Ako po, yan ay case in support of election. Yan po'y nagpapapansin. Walang merito dahil ako na pong nagsasabi sa inyo. Wala pong kahit anong karangyaan sa bituka ni FPRRD. Hindi niya pera yan! Ni hao ma! Hello from Hong Kong! Nandito po kami sa Hong Kong at kakatapos lang po ng Maisog Hong Kong. Naku, nakakataas balahibo pong nangyari rito, no? Dahil talagang ramdam na ating mga kababayan ang kanilang pagiging maisog. At alam nila kung bakit dapat maging maisog sa mga panahon na napakadilim ng kasaysayan ng Pilipinas. Naku, hindi na po tayo pwedeng magpatuloy sa isang diktador na rehimen. Kinakailangan maghusga na ang taong bayan at mga kababayan, ha? Korte Suprema na ang nagsabi na dahil ang tunay na soberenya ay nasa kamay ng taong bayan. 2 beses na tayo nagsisanti ng presidente at sa tingin ko, malapit na ang panahon ng paghuhusga na naman. Kayo ba ay magsisisanti na naman ng presidente o hindi? Kami po na nasa maisog, kami po ay naniniwala na hindi po pwedeng adiktador ang presidente. Kinakailangan maghusga ang taong bayan sa pangatlong pagkakataon. So maraming salamat po ha sa mga nag-organize ng Maisog Hong Kong. Napaka-successful po niyan at maya-maya lang ha, maraming mag-hi sa inyo. Nandito po si Attorney Glenn Chong, nandito rin si Attorney Trixie Angeles, nandito ang inyong idol na si Sas, at siyempre si Talakera. Lahat po yan mamaya mag-hi sa inyo. Pero bago sila mag-hi, abay, pag-usapan muna natin, abay si Trililing, nag-file na naman ng bagong demanda, plunder at graft and corruption daw laban kay FPRRD at Kibongo. Abay, talagang feel na feel ni Trililing ang pagsasampa ng kaso, no? Una niya pong sinampahan ng kaso na libel. Tignan naman natin kung anong mangyayari dyan. Dahil ako po, well, modesty aside, libel defense po naging specialty ko dahil matagal na akong naninindigan sa karapatan ng malayang pamamahayag. At ang aking mga pinagsasabi, ito po yung mga bagay-bagay na dapat pinag-uusapan talaga ng publiko. Lalong-lalo na yung kung meron siyang papel sa pagkawala sa ating posisyon ng Scarborough Shoal. Ayan po, nakikita nyo na yung mga tao sa likod ng aking camera. Marami po ngayon nandito sa kwarto ko dahil dito po sila magtatagpo at magwawine at iinom ng kung ano-ano pa sa aking hotel room. Pero alam niyo po itong kaso ni Trililing, paulit-ulit na po yan. Unang linabas, yung kaso daw ng tatay ni Bongo na isang maliit na kontratista na sa loob ng parang 10 taon ay nagkaroon ng 6 na bilyon atang kontrata. Well, unang-una po, napakahirap patunayan na nagkaroon lang siya ng kontrata dahil kay FPRRD at kay Bongo. Bakit? Kasi po lahat ng kontrata dumadaan sa bidding. Hindi po kasalanan na magkaroon ng hanap buhay isang magulang ng isang senador, lalong-lalo na kung nagsimula siya sa hanap buhay bago pa naging senador. At siyempre po, parang ako din, hindi kasalanan mag-abogado sa mga kliyente kahit ano pa ang binibintang sa mga kliyente dahil trabaho yan ng abogado. Hanap buhay po yan, hindi po pwedeng ipagkait. Ang importante, nalabag ba ang ating Government Procurement Act para magkaroon ng pananagutan doon nga sa graft and corruption. Now, sa tingin ko po, mahihirapan patunayan yan, no? Dahil ang kaso niya ay hindi lang po plunder, series of act, meaning 2 or more acts. Kung hindi, meron ding graft and corruption. Bakit po mahirap mapatunayan yan? Well, bukod pa dun sa dumaan naman sa tamang bidding yan, pangalawa, natapos sa mga proyekto, meron po yung tinatawag na COA observations. Ang alam ko po, wala namang negative observations sa COA sa kahit ng mga proyektong ito. So, ibig sabihin, walang nalabag na batas. At pangatlo po, kinakailangan hindi mo lang mapakita na ito'y na-award doon sa tatay niya dahil siya'y pinaburan na mahirap na patunayan dahil nga po competitive and public bidding ang lahat ng proyekto ng gobyerno. Kung hindi, kinakailangan mong
ipakita na nakinabang sila ng material. Kumita sila dahil dun sa kanilang ginawa. Kung dumaan naman sa proseso, talaga naman pong lahat ng kontratista, meron po talaga silang profit margin ng mga more or less 30%. Dahil wala naman pong magnenegosyo kung hindi sila kikita, di ba? At hindi naman kaya gawin ng gobyerno lahat ng mga proyektong yan. So sa tingin ko po, ang mahihirapan sila doon sa unang-una, dumaan sa public and competitive bidding. Pangalawa, walang negative observations ang COA. At pangatlo, hindi po nila mapatunayan ang pakinabang, lalong-lalo na ni FPIRD. Alam niyo ba na ang bahay ni FPIRD napaka-humble? Wala pong karangyaan sa kanyang buhay itong si FPIRD. Sa totoo lang po ang bahay niya, naku, mas maganda pa ang bahay ko. Kasi nga po, si FPIRD hindi talaga nag-practice ng law. Siya ay naging fiscal, tapos naging vice mayor na, at naging OIC vice mayor, at naging mayor. Ako, 34 years naman po ako ng practice sa law, no? Doon sa 34 years na yan, 4 na taon lang ako nasa gobyerno, 1.5 years, pwede pa ako mag-practice. So ako'y congressman, bawal lang umapir sa hukuman. Pero yung 2.5 years na spokes ako, doon talaga bawal mag-practice. No? Pero 34 years of practice, totoo po yan. Mas maganda ang bahay ko sa bahay ni PRRD. Halos wala po talaga siyang napundar. Paano mo mapapatunayan na nakinabang si FPIRD doon sa mga di umanong kontrata na na-award sa ama at kapatid ni Bongo? Now, si Bongo naman po, well, hindi ko po alam talaga kung ano itsura ng bahay niya. Hindi ko pa nakikita ang itsura ng bahay niya. No? Pero sa tingin ko naman po, takot lang niya kay PRRD. Lahat po kami nanungkulang kay PRRD. Takot lang namin na may masama kaming gagawin kay PRRD. Dahil yung panahon ni PRRD, just a whiff of corruption po pwede nang dahilan para ikay masibak. Naalala niyo ba yung sarili niyang spokesperson ng kampanya nasibak? Okay, yung isang napakalapit sa kanya na talagang supporter niya na DILG, sinibak. Napakadami pang ibang sibak, just whiff of corruption. Yung mga matitindi talagang supporters niya, yun ang talagang binantayan niya dahil alam niya na itong mga malapit sa kanya ang pupwedeng sumira sa pangalan din niya. So ako po, tingin ko po, ingay lang ang habol ni Trililing dahil kumakampanya nga po para maging mayor ng Caloocan. Pero ako mga taga-Caloocan, papayag ba kayo na Trililing ang magiging alkalde ninyo? Naku, wag naman po. Sinuko na po yan ng taong bayan ng huling eleksyon bilang senador. Di hamak, mas marami pa akong botong nakuha sa kanya. Siya, 2-term senator na siya. Sa totoo lang po, dati, supporter din ako ng Trillanes na yan. Dahil akala ko idealistic siya. Until na-notice ko, abay, bilib na bilib sa sarili. Na parang siya ay Panginoon na magsasalba ng Pilipinas sa lahat ng problema. Pwede ba yun na siya lang ang tama? Well, anyway, yan po ang dahilan. Kaya ayaw ko talaga yung mga dilawan na yan. Kasi para silang, kami lang ang tama. Kami lang ang mabuting pwedeng gawin. Lahat kayo, wala kayong kwenta. Ayun, naging tunay na dilawan at pinklawan ng Triling at dahilan kung bakit hindi ko na siya sinusuportahan. Gusto ko siya nung rebelde siya, nung panahon ni GMA. Pero nawala na po yan. Dahil siguro nalamon na siya ng sistema nung siya'y naging senador. Siyempre, nandyan na yung mga budget ng senador na liquidation by certification at siyempre nandyan ang mga tongpats na mga proyekto na lamon po siya ng sistema. Pero dati talaga hanga ako sa kanya nung siya'y naninindigan. No? Although, kaiba ang kanyang paninindigan. No? Abay, mahilig magkudita pero puro 5-star hotel. Saka naman nakakita na coup platter na mahilig sa 5-star hotel. Ay, naku po. Ibang klase po talaga ang kanyang bersyon ng pagiging rebelde. Yan po si Mark na palagi niyong nakikita sa screen. Akala niya hindi niya ako nakikita. Pero ngayon, Attorney Glenn Chong, mag-hi ka nga. Nandito sila. Ito po, nasa kwarto ko na si Glenn Chong. Ito po, ang best friend ni Liza Araneta. Ano mensahe mo kay Liza Araneta? Ha? Ano mensahe mo? Dyan, walang hiya ka, bruha ka. Wala kang silbi sa bayan. Hindi lang si Glenn Chong nandito. Si Sas. Sas. Halika, bumati ka rito, Sas. Bati ka. Hindi. Dito muna si Lorraine Badoy is in the house. Hello. Di ba? Lahat ng mga bangungot ni Bongit at ni Lisa naririto sa isang kwarto. Ay, nako, si Trixie Cruz Angeles, Secretary Trixie, at sila. Sino pa? Bakit si Sas ayaw kumaway?
Naku, anong pa-effect ni Sas ayaw magkaway dahil sabi niya magsasarili raw siyang vlog. Kaya mamaya pa siya, no? Pero nandito po kami, mag-happy-happy kami at magpaplano para sa kinabukasan ng ating bayan. So ano po mga feedback ninyo? Naniniwala pa kayo dito sa bagong sinampang kaso laban na naman kay FPRRD? Ako po, yan ay case in support of election. Yan po'y nagpapapansin. Walang merito dahil ako na pong nagsasabi sa inyo. Wala pong kahit anong karangyaan sa B2K ni FPRRD. Hindi niya pera yan. Okay. So tignan natin ang mga komento ng ating mga viewers. Tignan natin. Alex Abasilia, hi po mga attorney at Sas. Hoy, Sas, hindi ka pa nag-ano rito. Bumabate bago magtapos ang broadcast, bumati ka. O si Trixie, bumati na eh. Okay. Hi Alex. O si Arnolfo Bautista, People's Power na ang kasagutan. Now na iligwig ng mga bangag sa palasyo, maisog People's Power na punta na sa EDSA Bonifacio Boulevard, iligwag ang mga bangag. Alam nyo na, kanina si Pebbles Talakera, magmamarcha daw siya, miski siya'y mag-isa, mula Tondo papunta ng EDSA Shrine pagdating ng SONA. So abangan po natin yan, tignan natin kung sasamahan ng taong bayan. Si Pebbles Talakera, sana dumating si Pebbles Talakera ngayon. Si Mamay Chi, when is the judgment, attorney? Nako, malapit na po yan, hindi po kakayanin ng bayan na magtagal pa sila. Hindi na po kaya, gurgur tayong lahat pag nagtagal pa sila. Ilang Mia, magsisasanti muli tayo for the third time. Sabi nyo yan, ha? Paninindigan nyo yan. Dahil tayo naman ang tunay na soberenya. Supreme Court po nagsabi niyan. Ha? Alam nyo yung kasing yun, may nagko-question dun sa pagiging presidente ni Cory Aquino. Dahil hindi daw siya nadeklarang panalo ng COMELEC. Ang nanalo daw si Senior. Pero sabi nga ng ating Korte Suprema, soberenya ay nasa kamay ng taong bayan. Nagdesisyon ng taong bayan at si Cory Aquino ang kinilalang presidente ng taong bayan. June 7, Twin Tree. Wow! Complete ang cast ng mga favorite vloggers namin. Ay, nako, kompleto po talaga kami, no? Si Yen, good evening po, attorney. Congrats po sa success ng Maisog Hong Kong. Watching from Japan. Galing po kami dyan sa Japan, ha? Sama-sama din kami. Liz Vergara, hello po, Attorney Roque. Salamat sa pagdadalaw sa amin dito sa Hong Kong. Ang saya po kanina, kahit nakakalungkot ang nangyayari sa ating bansa. Maraming salamat, Liz, at nandun ka, ha? Ay, marami naman pong nanood sa atin, ha, sa aking broadcast alone, sa aking Facebook alone. No? Mahigit 25,000 po ang sumama doon sa ating Maisog Hong Kong. Alan Watson, go, 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 Attorney Roque. Taas pa rin ng energy. Naku, ano man ang gagawin natin? Tayo ba'y magpapatalo? Hindi. Laban po tayo, laban. Corina Purog, nice meeting nyo kanina, Attorney Roque. Naku, salamat, Corina. Hindi ka pa nagsasawa sa amin. Si Ram, happy to meet you all here, Attorney. Naku, our pleasure, Ram. Naku, dami palang nanood kanina. Nanonood pa rin ngayon. Dennis Nazareno, good evening, attorney. Kasuhan nyo na rin po si Trililing para matahimik na yan. Tapos kasuhan nyo na rin dahila sa mga backdoor conspiracy. Kinasuhan ko po. Doon sa aking sagot sa kanyang demanda ng libel, dinimanda ko rin po siya ng graft and corruption dahil siya pumasok sa isang kasunduan na hindi po pabor sa ating gobyerno. So tignan po natin kung ano maging kakasagutan ng piskalya dyan. Marites Mindoro, Attorney Harry, it's really nice to see you here in Hong Kong. Sa wakas, may pick na tayo. Ay, naku, salamat naman Marites, ha? Hindi po yan yung Marites. Marites na tao po yan. White Flower E, kapag na-dismiss yung kaso ni China negotiator Trillanes, pupunta ulit yan sa international community na hindi daw gumagana justice sa atin. Ha, ha, ha! Alam nyo naman, reklamador talaga, spoiled brat. Lyndon Estelier, obsessed po talaga si Trillanes sa mga Duterte. Ay naku, hindi po totoo yan. Nag-apply po yan para maging vice-presidente ni Duterte. Meron po akong larawan. Pumunta siya sa Davao at nag-apply siya. Nagalit lang siguro siya dahil hindi po siya kinuhang vice president. Reggie Quinones, no for Trillanos, Caloocan ako. Huwag niyo pong iboto yan sa Caloocan. Maawa kayo sa Caloocan, please lang. Helen Labanon, simple lang ang pamumuhay ni FPRRD sa Davao. Pangmasa talaga sila. Very humble. Yan po kaya ang dahilan kaya hinahangaan si PRRD. Ako nga nagpunta ako sa Malacanang, hindi ako nakatingin ng Van de Honor, yung kaartehan ng mga ambassador, no, nagsasayaw-sayaw. At saka talaga pong ang pagkain lang talaga, isang kanin, isang ulam, isang sabaw. Yun lang. Sampo ni Helen,
Attorney, nakahabol din po ako sa live ninyo. Napakaganda po ng speech nyo sa Maisog, Hong Kong. Salamat po. I-splice po natin yan at ipopost natin. Meguro Seri, nung naging presidente si Tatay Digong, naging proud ako sa naging isa akong Pilipino. Ay, nako, opo talaga. Nothing. Random question lang po. Ano pong say nyo regarding sa ongoing issue ni Mayor Guo at ang connection niya daw sa Pogo? Is she going to be jailed because of these unproven accusations against her? Ang sabi ko po, lahat ng tao, kahit pinakakarumal-dumal na krimen, presumed innocent until proven otherwise. At lahat po sila may karapatan na madinig ang kanilang side. Hindi po hukuman ng Senado. So hayaan natin ang korte ang maghusga. Buknoy, ito yung hari, magkakaroon po ba ng Maisog Singapore? Ay, tignan po natin. Dahil talaga kami may umiikot. Dahil alam namin na kayong mga OFW, kayong sumusugal. Ang kapital ninyo, luha at pawis. At kapag ang mga pinapadala nyo ay nawawaldas lang sa mga party-party, ay nako, kayo po talaga ang pinakakawawa. Zoren Langig, shout out from Sultan Kudarat Province, Attorney Roque. Araw-araw ako nanonood ng video nyo. Salamat po, wag po kayo magsasawa. Kin Yisheng, Attorney, kailan ang next Maisog dito sa Pilipinas? Ay, may schedule po ako eh. Nasaan ba yung schedule ng Maisog? Nang tayo ma-announce. Anyway, dali po hinahanap ko yung schedule ng Maisog. Alam ko po ito po, schedule. Yan, okay. So, meron po mga Maisog, no? Meron pong mga leaders training. Ang ginagawa kasi namin, hindi kasi po pwede na sigaw lang ng sigaw. Dapat talagang alam ng mga leaders anong issue. So bago kami magmaisog, nagkakaroon muna kami ng leaders forum para ma-discuss ko ano yung mga issue. So meron po kaming leaders forum sa Bukawi, Bulacan. Meron din po kaming leaders forum sa Philinvest, Alabang. Meron din pong leaders forum sa Camiling, Tarlac, sa Nueva Vizcaya, sa Quirino, at sa Aurora. Sunod-sunod na po yan. Pero ayaw namin yung sloganeering lang ng sigaw. Dapat naiintindihan ng issue. So bago kami magkaroon ng Maisog Rally, importante na lahat ng leaders alam nila yung issue. Alam nila kung ano yung diktadura. Alam nila ang issue ay mataas na presyo ng bilihin. Alam nila ang issue ay kawalan ng trabaho at saka siyempre yung mababang sweldo. No? Hindi lang yung ibagsak na parang CPP-NPA. Sin Yisheng, Attorney, kailan next? Nga. Lin 17, hello po mga attorneys, SAS at Dr. Badoy, magandang gabi po sa inyong lahat. Saya-saya namin nakikita po kayong magkakasama. God bless po. Okay, God bless you too, Lin. Winterson Ambion, Attorney Roque, ano po masasabi niyo sa makipag-alyansa po ang LP sa mga NPA? Matagal na po usapin yan. At alam niyo, yan talaga yung naging dahilan kung bakit lumubog ang administrasyon ni Cory Aquino noong una dahil siya ay nakipag-alyansa sa mga teroristang CPP-NPA. I'm sure agree si Lorraine Badoy. Ayun po siya. Agree. Okay, Rosana Kimdi, Attorney Hari, salamat sa pag-explain ng mga legal issues. Ayan po ang ating advokasya. Dapat lahat ng tao alam ang batas because ignorance of law does not excuse anyone from compliance therewith. Okay? Magaru Seri, nung naging presidente si Tatay Digong, naging proud ako na maging isa akong Pilipino. Oo nga naman po. Yun ang ginawang #1 achievement ni Tatay Digong. Taas noo tayo lahat sa pagiging Pilipino dahil alam nating hindi tayo sunod-sunuran sa mga dayuhan. Hindi gaya ngayon. Okay? Ayan na naman ako. Nung panahon ni Tatay Digong, talaga naman po nung panahon ni Tatay Digong, tahimik ang mga komunidad, na halos na nawala na ang droga, mababa ang presyo ng bigas. We were the darling economy of Asia. Ngayon, the worst underperforming economy in Asia. Sheena Swarovski, sir, totoo po ba na si Lacson ang author ng batas doon sa walang resibo ng budget sa Senado at Kongreso? Well, inexplain po sa akin yan ni Senator Lacson at ang sabi naman niya, nagkaroon sila ng agreement doon sa COA na merong halaga na walang resibo but beyond that halaga, dapat meron ng resibo. Kung hindi ako nagkakamali, ang naging agreement daw ata nila 500,000 walang resibo. But in excess of 500,000, kailangan may resibo na. Pero nung ako'y naging kongresista, yung buong budget ko po noon, parang 700,000 a month lang naman, lahat po yun walang resibo. Yan po ang totoo. So parang hindi po napatupad yan sa Kongreso at least. Ewan ko lang kung talagang pinatupad yan ng mga senador. Ricky Taghoy, si Croque, takbo kabang party list? Well, pinag-iisipan po natin yan. Okay? Alan Watson, Attorney Harry, pilitin niyo po kumaway sa vlog ninyo si Miss Sas. Ha ha ha.
Bakit nga ba ayaw kumaway dito ni Sas? Nasaan ba si Sas? Ha? Bakit lumaba? Nag-yosi kasi. Kaya, wait, tignan natin. Baka matapos ng yosi niya. Yuda Fars, huwag po kayong mapapagod, labanan para sa taong bayan. Kayo po ang pag-asa namin. We support you all the way. Hindi po. Lahat po tayo ang pag-asa. Kung di tayo magkakaisa, wala pong mangyayari sa atin. Okay? Tapos Ling Osawa. Uy, Ling, kamusta ka na? Ito po si Ling ang nag-alaga sa amin doon sa Maisog, Japan. Spokes, pa-promote po Maisog Niigata Forum on July 15, 2024. Mga taga Niigata, pupunta po dyan ng Maisog. Huwag niyong mamimiss.